Ang kwento ni Master Limubay, isang bihasang swordsman at martial artist, ay inilalarawan sa pelikula na itinakda sa isang matagal na panahon sa China. Ang kanyang espada, ang Green Destiny, ay sikat sa kagandahan at kahusayan nito sa labanan. Gayunpaman, nais ni Mubay na iwanan ang pagiging mandirigma nito sa nakaraan niya. Kaya hiniling niya kay Yu Shulien na kunin ang espada at ibigay ito bilang regalo sa kanilang kaibigan na si Sir Te. Ipinaliwanag ni Mubay na gusto niyang kalimutan na ang espada dahil ito ay nagbibigay ng masasamang alaala ng nakaraan. Tulad ni Mubay, si Shulien ay isang bihasang mandirigma na nagtataglay ng pagmamahal sa kanya. Gayunpaman, dahil nabiyuda si Shulien sa matalik na kaibigan ni Mubay, pinili niyang huwag ituloy ang mga damdaming iyon. Sa bahay ni Sir Te, tinanggap niya ang engranding regalo at inilagay ito sa isang kahon. Nakilala rin ni Shulien si Jen, ang anak ng isang gobernador ng Manchurian, na nakatakda para sa isang arranged marriage. Si Jen ay matanong at tila naiinggit sa katayuan ni Shulien bilang isang malayang mandirigma. Noong gabing iyon, isang magnanakaw na nakasuot ng itim ang pumasok sa kwarto ni Sir Te at ninakaw ang Green Destiny. Isang alarma ang itinaas at ang magnanakaw ay hinabol ni Shulien. Pareho silang nagpakita ng mataas na kasanayan sa wudang teknik. Naglaban ang dalawa ngunit nakatakas ang magnanakaw. May hinala si Shulien kung sino ang magnanakaw at sinabi niya ito kay Mubay. Sa tulong ni Bo, ang lingkod ni Sir Te, sina Mubay at Shulien ay tahimik na nag-iimbestiga sa pagnanakaw at natuklasan na nagmula ito sa loob ng compound ni Gobernador Yu. At walang iba kundi ang kilalang bandido, si Jade Fox, ang nagtatago doon. Kilalang kilala ni Mubay si Fox. Siya ang kalaguyo ng kanyang master na naghangad na matuto ng wudang mula sa kanya. Nang tumanggi siyang turuan siya dahil sa katayuan niya bilang isang babae, pinatay siya nito at tumakas. Nakilala ni Bo ang isang undercover na pulis at ang kanyang anak na babae, si Mai, na sinusubaybayan si Jade Fox. Ipinaliwanag ni Inspector Chai na ang kanyang asawa ay pinaslang ni Fox na ngayon ay nagtatago bilang tagapamahala ni Jen Yu. Habang hinahasa ni Mai at ng kanyang ama ang kanilang mga armas, may biglang naghagis ng dart sa kanilang quarter na may kalakip na mensahe. Nang gabing iyon, nagtago sila sa lilim ng isang patio. Nakahanda na ang mga sandata hanggang sa makita nila ang isang matandang babae na tumatawid sa looban. Inutos nila na ibunyag niya ang kanyang sarili at bigla itong tumayo ng tuwid. Ang apat ay naglalaban, kung saan si Bo ay madalas na humahadlang dahil siya ay hindi isang bihasang manlalaban. Si Chai at ang kanyang anak na babae ay tila nasa bingit ng pagkatalo nang biglang dumating si Mubay. Ang kanyang pag-atake ay inilihis ng magnanakaw na nakaitim. Tinawag siya ni Fox bilang kanyang apprentice. Ang magnanakaw ay nakikipaglaban kay Mubay gamit ang Green Destiny. Humanga si Mubay sa kanyang kakayahan at lakas. Samantala, si Chai ay dinaig ni Fox at napatay habang si Bo ay naparalisa sa isang chi-blocking attack. Nagluluksa si Mei sa pagkawala ng kanyang ama habang tumakas si Fox at ang magnanakaw. Kinabukasan, sinabihan si Jen ni Shulien na may naganap na away noong nakaraang gabi kay Jade Fox at napatay ang isang undercover na pulis. Apektado si Jen sa balitang ito at nabunyag na siya ang thief in black na nagnakaw ng Green Destiny. Dahil sa pagkakasala, nagpasya siyang ibalik ang espada ng gabing iyon ngunit hinarang ni Mubay. Nag-alok siya na maging guru niya sa wudang. Galit na tinanggihan ni Jen ang kanyang alok at umalis. Kinumpronta si Fox tungkol sa pagpatay sa pulis at pinalayas siya sa kanyang kwarto. Nakita ang isang tulisan na umaakyat sa mga bubong. Pumasok siya sa kwarto ni Jen. Hiniling ni Lo kay Jen na sumama sa kanya sa disyerto. At isang flashback ang naganap na nagpapakita kung paano sila unang nagkakilala. Ang caravan ay inatake ng isang grupo ng mga bandido. Isang binatang nakasakay sa kabayo, si Lo, ang lumitaw at tinagaw ang suklay sa kamay ni Jen. Dahil sa galit, iniwan ni Jen ang kaligtasan ng kanyang coach at nagsimulang labanan ang mga bandido. Humanga si Lo sa kanyang husay sa paglalaban, inakay siya sa likod ng kabayo patungo sa disyerto. Huminto sila para kumuha ng tubig ngunit patuloy na lumalaban si Jen hanggang sa matumba niya si Lo at bumagsak sa init. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malaking kuweba kung saan tila nakatira si Lo. Pinayagan niya itong maligo at sinabihang kakanta siya para lagi niyang alam kung nasaan siya. Habang nagluluto siya sa labas, hinampas siya ni Jen ng kaldero sa ulo bago tumakas sakay ng kabayo.
Ngunit ang disyerto ay malawak at hindi nagtagal ay namatay ang kabayo at nagpatuloy si Jen sa paglalakad hanggang sa siya ay bumagsak. Nagising siya pagkaraan ng ilang oras, nakatali at bumalik sa kuweba. Natuntun siya ni Lo at itinali siya para hindi na siya muling matamaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay umibig at dinala siya ni Lo sa isang pamayanan sa kabundukan. Napansin nila sa malayo na sinusubukan siyang hanapin ng pamilya ni Jen at kinumbinsi siya ni Lo na bumalik sa kanila. Ikinuwento ni Lo sa kanya ang tungkol sa isang lalaki na umakyat sa tuktok ng isang bundok kung saan nabalitaan na kapag nag-wish ka tapos tumalon ka sa bundok, matutupad ang wish mo. Natupad ang kanyang hiling at dahil malinis ang kanyang puso, hindi siya namatay. Sina Jen at Lo ay naglambingan bago siya umalis, inabot niya ang kanyang suklay. Sa kasalukuyan, tumanggi si Jen na umalis kasama si Lo. Dahil nasaktan siya, ibinalik niya ang kanyang suklay bago umalis. Kinabukasan pagkatapos ng seremonya ng kasal, pinutol ni Lo ang konvoy na bitbit si Jen na nakasuot ng damit pangkasal. Sigaw niya sa kanya, nakikiusap na bumalik siya sa disyerto kasama niya. Nakatakas siya sa mga guwardiya ngunit na-corner siya ni Mubay at Shulien. Iniisip ni Mubay, sa una, na si Lo ay kasama ni Jade Fox ngunit nakita ni Shulien na inosente siya at dinala siya sa kanila sa ibang lugar. Sinabi sa kanila ni Lo na mahal niya si Jen at tumugon si Shulien na ang pagpapakamatay ay hindi isang paraan upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Maya-maya, muling nawala ang Green Destiny kasama si Jen na tila tumakas. Siya ay nakikitang naglalakbay sa kalsada. Nang hawakan niya ang pulso ng isang waitress, hinihiling na linisin ang kanyang tasa, nakuha niya ang atensyon ng mga thugs na ipinagmamalaki ang kanilang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Nagpakita si Jen ng kanyang kasanayan sa Green Destiny na nagudyok sa mga magnanakaw na magtanong kung kilala niya si Lee Mubay. Kumalat ang balita sa paligid ng inn at iniisip ng marami na mas mabuti kung umalis na siya. Sa galit, kinalaban sila ni Jen at naiwan silang talunan. Maya-maya dumating sina Mubay at Shulien at nalaman ang tungkol sa gulo. Si Shulien ay naninirahan sa isang kalapit na templo ng Wudang upang makasama si Jen na magiliw na tawagin siyang kapatid na tinutukoy ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit hindi sumang-ayon si Shulien sa mga isyu tungkol sa kasal at ang desisyon ni Jen na tumakas na ikinagalit ni Jen at sinimulan niyang labanan si Shulien. Natapos ang laban ng saktan ni Jen si Shulien at biglang dumating si Mubay. Sumisigaw na walang karapatan si Jen na gamitin ang Green Destiny. Si Jen ay tumakas sa templo patungo sa isang kagubatan ng kawayan na sinundan ni Mubay. Pagkatapos ng maikling paghabol ay huminto sila sa gilid ng isang maliit na talon kung saan nagawa ni Mubay na pakalmahin si Jen. Hindi naniniwala si Mubay na kailangan niya ang Green Destiny at itinapon ito sa waterfalls. Tumalon si Jen sa talon at sumisid para kunin ang espada. Bago makapag-react si Mubay, dumating si Jade Fox at dinala si Jen na walang malay palayo. Dinala niya si Jen sa kanyang hideout sa mga burol at sinabihan siyang magpahinga at palihim na naglagay ng herbs sa isang garapon bago umalis. Maya-maya, nagising si Jen na tulala at natitisod sa baha na bahagi ng kuweba kung saan bumabagsak ang tubig ulan. Uminom siya ng tubig bago mapansin si Mubay na pumapasok sa kuweba. Nasundan pala sila. Natisod si Jen sa kanyang mga kamay at ibinalik niya ito sa kanyang higaan. Binuhay niya ito at tinanong kung nasaan si Jade Fox. Biglang sumulpot si Fox, sumisigaw at naghagis sa kanila ng mga makamandag na barbs. Nagawa ni Mubay na ilihis ang mga ito gamit ang kanyang espada. Nakipaglaban siya kay Fox at sa kalaunan ay pinutol ang kanyang espada. Ipinadala ang mga shards sa kanyang katawan. Sa kanyang mga huling sandali ay tinawag niya si Jen na isang pokpok at sinabi kay Mubay na siya ay mamamatay tulad ng kanyang master. Naramdaman ni Mubay na ang isa sa mga barbs ay tumama sa kanyang leeg. Namatay si Jade Fox nang dumating si Shulien. Si Jen, nagsisisi, ay nagsabi na alam niya ang panlunas sa lason, ngunit kakailanganin ng oras upang mahanda ito. Siya ay umalis at si Shulien ay nanatili kay Mubay. Gayunpaman, bago makabalik si Jen, sumuko si Mubay sa mga kamay ni Shulien na nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya. Bumalik si Jen sa kuweba na may dalang panlunas ngunit nalaman niyang huli na siya. Lumuhod siya sa harap ni Shulien na sinabihan lang siyang makipagkita kay Lo na naghihintay sa kanya sa bundok. Pumunta si Jen at muling nakasama si Lo kahit na hindi siya masaya. Nagising si Lo at nakitang wala sa tabi niya si Jen at nadiskubre niyang naroon siya sa gilid ng bundok. Tinanong siya ni Jen kung naaalala niya ang kwento ng lalaki sa bundok at sinabihan siyang mag-wish. Nais ni Lo bumalik sa disyerto
Nung biglang tumalon si Jen, dahan-dahang sumasabay sa ihip ng hangin. Tahimik na umiiyak si Lo habang palayo si Jen. To watch more videos, please subscribe and click the notification bell icon. Thanks for watching.